Ito ang araw kung kailan nakasalalay ang isang kontratang nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso. May tumawag na aksidente raw ang interpreter. Wala kaming makitang kapalit. Sa gitna ng kaguluhan, tahimik na nagsalita ang anak ng aming kasambahay. Kaya ko po mag-interpret. Ha? Ang anak ng kasambahay mag-i-interpret? Ni Bonjour nga, hindi alam. Anong ia-interpret mo? Ang Ginang Hernandez, mula sa isang malaking mansyon sa Forbes Park, ay umiling at ngumiti ng mapanlait. Sige, kung magtagumpay ka, 10 beses ang sahod mo. Kung pumalpak ka, wala kang matatanggap na anumang semanal at palalayasin ka kaagad. Ang mag-asawang may-ari ng isang malaking kumpanya ng konstruksyon ay matapang na nagbigay ng kondisyon. Ang nanay ng kasambahay ay tahimik na tumango. Pagkaraan ng ilang sandali, ang French CEO na buyer na humarap sa dalagita ay isang salita lamang ang nasabi nang makita niya ito. Gusto kong makita ang nanay ng batang ito. Pakiramdam ko, nagkakilala na kami noon. Anong sikreto ang tinatago ng nakaraan ng kasambahay na ito? Dito magsisimula ang nakatagong kuwento ng isang babae na 8 taon nang pinilit na burahin ang sarili. Nagsimula ang kwento 8 taon na ang nakakaraan, bumalik sa araw na nawala ang kanyang asawa, taglamig noon ng 2018. Si Maria Salud Sasa Ramirez, 31 taong gulang, sa isang maliit na punerarya sa labas ng Metro Manila, kakaunti lang ang dumalo sa burol, halos bilang lang sa mga daliri. Si Sasa ay tulala lang na nakaupo sa harap ng kanyang asawa. Si Daniel Ramirez, 31 taong gulang, ay pumanaw sa mundong ito. Dahan-dahang hinawakan ng kuya ni Sasa ang balikat niya. Tumango lang si Sasa. Niluha, wala siyang mailabas. O baka, wala nang natitirang lakas para umiyak. Ito ay dahil sa kabiguan. 3 taon na ang nakakaraan. Ang kumpanya ng pag-import ng French wine na sinimulan ng kanyang asawa ay bumagsak. Ang utang ay lumobo sa halos 25 milyong piso. Ibinenta nila ang bahay at ipinagbili ang sasakyan, ngunit kulang pa rin. Sa huli, si Daniel ay bumagsak dahil sa matinding stress. Cerebral hemorrhage. 4 na araw matapos madala sa ospital, binawian siya ng buhay. Mahigpit na hinawakan ni Luz, ang 3 taong gulang nilang anak, ang kamay ni Sasa. Tinitigan niya ang anak niya. Paano ko palalakihin ang batang ito? Ang isip niya ay blanko. Paglabas ng punerarya, inabot ng kanyang kuya ang isang sobre. Ito lang ang kaya ko, sana makatulong. 500,000 piso. Nag-alinlangan si Sasa saglit. Pagkatapos ay tinanggap. Salamat kuya. Pag-uwi, tambak ang mga demand letter at bill. Bumagsak si Sasa sa sahig ng kanyang sala. Umiiyak ang kanyang anak sa katabing kwarto. Anong gagawin ko? Nang oras na iyon, tumunog ang telepono. Sasa? Si Kathy, kaibigan niya mula sa kolehiyo. Magkasama silang nagtrabaho noon sa Department of Foreign Affairs, DFA. May naghahanap ng kasambahay sa isang mayaman na pamilya sa Forbes Park. Okay raw ang sweldo, kung gusto mo. Kinagat ni Sasa ang kanyang labi. Isang taong nagsilbing interpreter sa DFA kahit sa mga high-level na pag-uusap ng mga pangulo at diplomat. 3 taon na ang nakaraan. Nagbitiw siya para tulungan ang negosyo ng kanyang asawa. Hindi niya akalaing mangyayari ito. Kathy, pakibigay ang address ng bahay na iyon. Ang pagmamataas ay isang luho na hindi niya kayang panindigan. Kailangan niya ng gatas para sa kanyang anak sa lalong madaling panahon. Sumulat si Sasa ng resume. Sa seksyon ng edukasyon, isinulat niya ang high school graduate. Burado lahat ang kanyang karanasan sa DFA. Sino ang magmamalasakit, isa na lang siyang kasambahay. Pagkalipas ng ilang araw, nakatayo si Sasa sa harap ng isang marangyang subdivision sa Forbes Park. Malayo pa lang, kita na ang pagkakaiba. Isang mataas na itim na bakal na gate ang nakatayo. Nang pindutin niya ang intercom, bumukas ang gate. Kayo ba ang mag-apply? Isang matalim na boses. Isang babae na nasa kalagitnaan ng 50s ang nakatayo. Naka-branded na damit at perlas na kuwintas. Isang tingin pa lang, alam na mayaman. Opo, ako po si Maria Salud Ramirez. Opo? Mas kahanga-hanga pa ang loob ng bahay. Marmol ang sahig, nagliliwanag ang chandelier. Natulala si Sasa. High school graduate lang pala, sabi ni Ginang Consuelo Connie Hernandez habang tinitingnan ang resume. Opo.
Sa kasambahay, hindi naman mahalaga ang edukasyon, sabi ni Connie at umiling-iling. Tahimik na yumuko si Sasa. Magsimula ka bukas. Ang sweldo, P35,000. Kailangan, alas 7 ng umaga, narito ka na. Maraming salamat po. Yumuko ng malalim si Sasa. Kinabukasan ng umaga, dumating si Sasa dala ang kanyang gamit. Sa pagitan ng kanyang mga damit at personal na gamit, mayroon siyang isang lumang libro sa French, ang orihinal na bersyon ng The Little Prince. Ano yan? Sumilip si Connie sa bag ni Sasa at nakita ang libro. French book po. Mag-aaral ka pa ba ng French, kasambahay? Tumawa si Connie ng mapanukso. Hindi po ma'am, gusto ko lang po sana basahan ng anak ko. Ay, huwag kang magdadala ng kung ano-anong kalokohan. Bilisan mo at pag-aralan ang trabaho mo. Ibinalik ni Sasa ang libro sa pinakaloob ng kanyang bag. Ito ang librong pinakaiingatan niya mula pa noong nasa DFA siya. Hindi niya ito kayang itapon, kaya't dala-dala niya ito. Sige, dito ka magsimula sa paglilinis. Itinuro ni Connie ang sala. Kinuha ni Sasa ang basahan. Teka, sabi ni Connie at humarap. Dito sa Forbes, pakilimitahan ang pagsasalita. Huwag kang masyadong magsasalita. Opo, sagot ni Sasa nang may kaba. Bahagyang lumabas ang kanyang probinsyana na tono. Ano? Anong sinabi mo? Napasimangot si Connie. Paumanhin po ma'am. Okay na. Huwag ka nang magsalita. Tahimik ka na lang na magtrabaho. Mahigpit na isinara ni Sasa ang kanyang labi. Uminit ang kanyang mukha. Unang araw pa lang, ganito na. Paano niya ito matitiis? Ngunit hinihintay siya ng kanyang anak sa bahay. Kinagat ni Sasa ang kanyang labi. Magtiis ka. Magtiis ka hanggang sa lumaki si Luz. 3 taon ang lumipas. 2021, si Sasa ay 34 taong gulang. Hindi niya namalayan, nasanay na siya sa pamumuhay sa bahay na ito. Araw-araw, umaalis siya ng alas 7 ng umaga at umuuwi ng alas 8 ng gabi. Walang araw na lumiban siya sa trabaho. Kasambahay ka lang, kaya dapat gawin mo ang trabaho mo ng mas maayos. Ang mga salitang sinasabi ni Connie habang dumadaan siya ay hindi na naririnig ni Sasa. Ang kasambahay, dapat parang kasambahay. Hindi niya alam kung ilang beses na niya narinig ang mga salitang ito. Sa simula, tila hinahati ang kanyang puso. Ngayon, wala na siyang nararamdaman. Lumipas ang alas 9 ng gabi at sa wakas ay nakauwi na siya. Si Luz, ang kanyang anak, ay gumuguhit sa mesa. 6 na taon na siya. Sa susunod na taon, mag-aaral na siya. Mama, kumain ka na? Oo, nak, kumain na ako. Si Luz, instant noodles ang kinain. Sumakit ang dibdib ni Sasa. Isa siyang ina na hindi man lang kayang ipaghanda ng maayos na pagkain ang kanyang anak. Luz, hindi ka ba nahihirapan? Hindi po, mama. Okay lang po ako. Mas mahirap po ang sa inyo. Ngumiti ang kanyang anak. Paglaki ko po, kikita ako ng maraming pera para makapagpahinga na kayo, mama. Alam ko, anak. Huwag kang mag-alala, mama. Mahigpit na hinawakan ni Luz ang kamay ni Sasa. Dahil sa batang ito, nakaya niya ang lahat. Lumipas pa ang mga taon. 2024. Si Sasa ay 37 taong gulang, ngunit dito, babaguhin natin ng bahagya ang daloy ng oras at pagtutuunan ang paglaki ni Luz. Si Luz ay nasa grade 3 na. Ang The Little Prince na binabasa ni Sasa sa kanya gabi-gabi sa French ay natutunan na rin niyang basahin mag-isa. Nagulat si Sasa. Ngunit napagtanto niya rin na ang tanging bagay na maibibigay niya sa kanyang anak ay ang wika. Tuwing Sabado at Linggo, sa kanilang sariling oras, nag-uusap sila sa French. Nagsimula sa simpleng pagbati, pagkatapos ay sa pang-araw-araw na pag-uusap, at kalaunan maging sa mga balita. Ito ang sikreto ni na Mama at Luz, sabi ni Sasa, at pinangalagaan niya ng husto ang mundong ito na ibinabahagi lamang niya sa kanyang anak. Balikan natin sandali. Taglagas ng 2023, isang malaking party ang ginanap sa Hernandez. Ito ay bilang pagdiriwang ng pagpapalawak ng negosyo ni Mang Oscar. May mga dayuhang bisita tayo ngayon, kaya maging vigilant ka, mahigpit na bilin ni Connie kay Sasa. Pagdating ng hapon, dumarating ang mga bisita, isa-isa, mga ginoo na nakasuot ng suit, mga mag-asawang nakasuot ng dress, isang makulay na tanawin. Nang oras na iyon, isang dayuhan na may buhok na kulay ginto ang pumasok. Siya raw ang client mula sa France.
Tahimik na lumibot si Sasa sa gitna ng mga bisita, dala ang mga inumin. Hindi niya gustong mapansin. "Excuse me," may tumawag kay Sasa. Ito ang Frenchman. Nagtanong siya sa barok na Tagalog. Saan ang restroom? Natulala sandali si Sasa. Kusa na lang gumalaw ang kanyang bibig. "Ang restroom po ay doon." Ang tangka niyang sabihin sa French, "Hanggang doon lang." Nagulat si Sasa at tinakpan ang kanyang bibig. "Doon po." Itinuro ni Sasa ang direksyon. Napakunot noo ang Frenchman. Mukhang may nagtataka. "Salamat." Lumipas ang Frenchman. Malakas ang kabog ng puso ni Sasa. "Anong ginagawa ko? Bakit lumabas ang French?" Ilang taon na ba simula nang huli niyang sambitin ang French? Nang gabing matapos ang party, habang naghuhugas ng pinggan, nag-iisip si Sasa. Kailangan kong maging maingat. Hindi ito dapat malaman. Bakit niya itinatago? Hindi niya rin lubos na maintindihan. Hindi, naiintindihan niya. Dahil kung malaman, magiging komplikado. Ayaw niyang sabihan ng kung ano-ano. Gusto lang niyang tahimik na kumita ng pera at tahimik na mamuhay. Pagkalipas ng ilang araw, habang dumadaan si Sasa sa tanggapan ng manager ng apartment, may tumawag sa kanya. "Ate Sasa, si Manong Bert, ang tagapamahala. Nasa huling bahagi na siya ng 60s, medyo kuba, at may mabait na pagkatao. Siya lang ang tanging tao sa apartment na tumatawag kay Sasa sa kanyang pangalan." "Magandang araw po, Manong Bert." "Ate Sasa, sandali. Ito, may hawak siyang lumang card. Nakita ko to kanina habang nagse-segregate ng basura. Baka sa'yo ito, Ate Sasa?" Lumaki ang mga mata ni Sasa. Ito ang kanyang identification card mula sa DFA. Matagal na niyang ginagamit. Mukhang naitapon niya nang hindi sinasadya nang mag-ayos siya ng gamit. "Aba, ano po ito, Manong Bert?" "DFA?" Tiningnan ni Manong Bert ang ID. Mabilis itong ibinalik ni Sasa sa kanyang bag. "Ah, lumang ID lang po yan. Wala lang." "Ha? Aba, Ate Sasa, dating espiya ka pala? Nakita ko sa drama, may espiya sa DFA." Nagulat si Sasa at napatawa. "Manong Bert, hindi po espiya. Nagtrabaho lang po ako dati." "Ay, may tinatago ka talaga. Iba ang tingin ng mga mata mo." "Ang tingin ng mga mata mo." Kinindatan siya ni Manong Bert. "Wala po talaga. Kalimutan niyo na po." Sige. Hindi ko sasabihin ang sikreto mo." Ginaya ni Manong Bert na isinasara ang kanyang bibig. Pag-uwi, inilabas ni Sasa ang ID mula sa kanyang bag. "Republic of the Philippines, Department of Foreign Affairs, Interpreter, Maria Salud Ramirez." Ang larawan niya ay nasa 24 taong gulang pa lamang. May kislap ang kanyang mga mata. Puno ng kumpiyansa ang kanyang ekspresyon. "Ngayon paano na?" Tiningnan ni Sasa ang salamin. Pagod na mga mata, payat na mukha. Buntong hininga si Sasa. Inilagay niya ang ID sa pinakaloob ng drawer, sa tabi ng The Little Prince. Ito ay nakaraan. Wala nang saysay, ngunit ang tadhana ay hindi tahimik. Dumating ang 2026. Si Sasa ay 30 taong gulang. Si Luz ay 11 taong gulang. Nasa grade 5 na. 8 taon siyang nagtrabaho sa iisang bahay. Ang mga kamay ni Sasa ay naging magaspang at nagsimula na rin sumakit ang kanyang likod. Ngunit kasambahay pa rin siya sa bahay na iyon. Isang umaga. "Ginang Ramirez, may mahalagang bisita tayo sa susunod na linggo," sabi ni Connie sa isang boses na mas masaya kaysa karaniwan. "Opo, ma'am. Anong klaseng bisita po?" "May mga buyer na darating mula sa France. Kung matuloy ang kontratang ito, bilyon-bilyong piso ang halaga." Huminto si Sasa sa kanyang ginagawa. "Ang galing naman po. Kaya dapat, linisin mo ang bawat sulok ng bahay, huwag kang mag-iwan ng ni isang alikabok." Pagkalipas ng ilang araw, tumawag si Connie para mag-ayos ng simultaneous interpreter sa French. Isang profesional na interpreter, nagkakahalaga raw ng 150,000 pitong sa isang araw. Binalaan niya si Sasa. "Ikaw, sa araw na iyon, sa kusina ka lang. Huwag na huwag kang lalabas." "Opo, ma'am." Ngunit nagkaroon ng problema. Gabi bago ang meeting. "Ano? Hindi makakarating ang interpreter?" Ang sigaw ni Connie ay umalingaw-ngaw sa buong bahay na aksidente sa sasakyan. Dinala sa ospital ang interpreter. Tawag ng tawag si Connie sa kung saan-saan. Ngunit wala na siyang magawa. Wala nang makitang French interpreter sa oras na iyon. "Anong gagawin natin?"
Bukas na ang meeting. Bumagsak si Connie sa sofa. Si Mang Oscar ay paikot-ikot sa kwarto. Balisa. Nakikinig si Sasa habang naghuhugas ng pinggan sa kusina. Bilyon-bilyong kontrata. Walang interpreter. Bukas na ang big day. Mabilis ang kabog ng dibdib ni Sasa. Kaya ko naman, ang 8 taon ng nakatagong damdamin ay lumitaw sa kanyang isip. Ngunit kaagad siyang umiling. Hindi, huwag kang gagawa ng kalokohan. Kinabukasan ng umaga. Nang dumating si Sasa sa trabaho, ang hangin sa loob ng bahay ay napakapuwersado. Wala pa rin bang nakikita? Matulis na boses ni Mang Oscar. Buong magdamag akong tumawag, pero wala talaga. Sagot ni Connie na parang iiyak. Buong magdamag siguro siyang gising. Malalim ang mga eyebags niya habang nagsisigawan ang dalawa. Tahimik na pumasok si Sasa sa kusina. Pagkaraan ng ilang sandali, padabog na pumasok si Mang Oscar sa kusina. Ginang Ramirez, magtimpla ka ng kape, malakas. Habang nagtitimpla si Sasa ng kape, umupo si Connie sa silya. Bumuntong hininga siya, pagkatapos ay tumingin kay Sasa. Ginang Ramirez, buti ka pa, walang inaalala. Ang kasambahay, trabaho lang ang gawin, wala nang kailangang isipin. Walang sinabi si Sasa. Sana matalino ako, wala akong maiutos na maayos. Huminto ang kamay ni Sasa. Maigpit niyang hawak ang tasa ng kape. Ma'am, narito na po ang kape. Ininom ni Connie ang kape at napasimangot. Ano to? Napakapait. Pagkalapag niya ng tasa, tumapon ang kaunting kape. Habang pinupunasan ni Sasa ang mesa, pumasok si Mang Oscar sa kusina. Oh, sige. Subukan na lang natin ng walang interpreter. Kaya ko na sa English. English mo? Hindi gagana yan. Paano ang French sa negosyo? Malakas na naman ang boses. Pinapanood ni Sasa ang dalawa habang pinipiga ang basahan. 1 bilyon-bilyong kontrata ang malapit ng mawala dahil lang sa isang interpreter. Ang mga damdaming naipon sa loob ng 8 taon ay umakyat sa kanyang lalamunan, pinawalang halaga, minamaliit, at patuloy na sinasabihan ang kasambahay dapat parang kasambahay. Ang mga araw na iyon ay mabilis na lumabas sa kanyang isip. Oo, tao rin ako. Malalim na huminga si Sasa. At bumuka ang kanyang bibig. Ma'am? Napalingon si Connie nang may iritasyon. Direktang tiningnan ni Sasa si Connie. Maaari po bang ako na lang ang gumawa? Natigilan si Connie. Ano? Interpreter po. Maaari po bang ako na lang ang gumawa? 1 segundo, 2 segundo, 3 segundo, namula ang mukha ni Connie. At lumabas ang kanyang boses. Tawa. Natawa siya ng malakas. Ha! Ang kasambahay, mag-i-interpret. Ha! Kaya mo lang magpiga ng basahan, hindi ba? Nagulat din ang mukha ni Mang Oscar. Ginang Ramirez, hindi ito oras para magbiro. Hindi po ako nagbibiro, kalmadong sabi ni Sasa. Iwinagayway ni Connie ang kanyang kamay. Sige na, bumalik ka na sa kusina. Wala kaming kailangan sa'yo. Mahigpit na isinara ni Sasa ang kanyang labi. Pareho pa rin, 8 taon na ang nakakaraan. Ano man ang sabihin niya, hindi siya pinapakinggan. Nang oras na iyon, may maliit na anino sa pintuan ng kusina, si Luz. Sabado noon at walang pasok sa eskwelahan, kaya't sumama siya kay Sasa. Matagal nang pinanonood ni Luz ang pagtawa ng kanyang ina. Mahigpit na nakahawak ang kanyang maliliit na kamay. At tahimik siyang humakbang pasulong. Ako na po. Sabay na napalingon sina Connie at Mang Oscar. 11 taong gulang na dalagita ang direktang nakatingin sa kanilang dalawa. Bumuntong hininga si Connie. Ano na naman ang sinasabi ng mag-ina na ito? Hindi umatras si Luz. Maaari po ba akong magsalita sa French? Pagkatapos po, kayo na ang magpasya. Nanlaki ang mga mata ni Connie. Tumigil ang kanyang pagtawa. Teka lang, seryoso ka ba? Opo. Ikinrus ni Connie ang kanyang mga braso. Sige, kung ganoon ka kumpiyansa, subukan mo. O, seryoso ka ba? Sabi ni Mang Oscar, nagulat. Wala na tayong ibang paraan, hindi ba? Kung hindi maganda, di, wala na, sabi ni Connie. Lumapit si Connie kina Sasa at Luz. Direktang tiningnan niya sila at sinabi, pero may kondisyon ako. Ano po? Kung magtatagumpay kayo, gagawin kong 10 beses ang sweldo mo mula P35,000, magiging 350,000. Nanlaki ang mga mata ni Sasa.
Ngunit itinaas ni Connie ang kanyang daliri. Kung pumalpak kayo, hanggang ngayon na lang, 8 taon ninyong trabaho, babaliwalain ko lahat. Wala kang simanal. Oh, yan ma'am, masyado naman yata. Wala namang makakagawa niyan, sabi ni Connie. Tinitigan ni Sasa si Connie. Lumabas sa kanyang isip ang mga salitang patuloy niyang naririnig sa loob ng 8 taon. Ang kasambahay, dapat parang kasambahay. Huwag kang mag-iisip ng kung ano-ano. Tahimik ka na lang na magtrabaho. Nagbago ang tingin ng mga mata ni Sasa. Tinatanggap ko po. Okay po ang kondisyon na iyan. Sandaling nawalan ng imik si Connie dahil naramdaman niyang seryoso si Sasa. Sige, desisyon niyo yon, sabi ni Connie at tinalikuran sila. Ang meeting, 2 oras mula ngayon. Maghanda na kayo. Nang lumabas sina Connie at Mang Oscar, naiwan sina Sasa at Luz. Dahan-dahang niyakap ni Sasa ang balikat ng kanyang anak. Nanginig ang kanyang mga kamay. Luz, kaya mo ba talaga? Mahinang tumango si Luz. Lahat ng itinuro niyo, Mama, tanda ko. Mahigpit na niyakap ni Sasa ang kanyang anak. 8 taon akong nagtiis. Hindi na ako magtitiis pa. 1 oras bago ang meeting. Nakaupo si Luz mag-isa sa walang laman na kwarto. Hawak niya ang The Little Prince na French version ng kanyang ina. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Muling bumalik ang boses ng kanyang ina na nagbabasa ng French gabi-gabi. Muling bumalik ang oras na nag-uusap silang dalawa sa French tuwing Sabado at Linggo. Muling bumalik ang mga araw na nakikipagtalakayan sila sa kanyang ina habang nanonood ng balita. Ito ang sikreto ni na Mama at Luz. Pakiramdam niya, narinig niya ang boses ng kanyang ina. Nang oras na iyon, tumunog ang telepono ni Sasa. Hello? Ate Sasa, Manong Bert po. May malaki po bang mangyayari ngayon? Ang manager ng apartment. Opo. May mahalagang meeting po. Lalabas din po kayo, Ate Sasa? Nag-alinlangan si Sasa sandali. Opo. Ang anak ko po ang lalabas. Ha? Si Luz? Ang galing. Go Luz! Pagkababa ng telepono, tumayo si Luz sa harap ng salamin sa banyo. Nakikita niya ang sarili na nakasuot ng parehong damit. Isang unsang taong gulang na dalagita na makikita kahit saan, ngunit ang kanyang mga mata ay iba. Tulad ng kanyang ina noong nakatayo sa DFA, tuwid na nagniningning. Dahan-dahang inayos ni Luz ang kanyang kwelyo. Kahit magbago ang damit, ang itinuro ni Mama, hindi magbabago. Kinuha ni Sasa ang DFA ID mula sa drawer at inilagay sa kanyang bag para sa kung anuman. Habang naglalakad sa pasilyo patungo sa conference room, mahinang bumulong si Luz. Tara na, diretso na tayo sa punto. Huwag na nating paligoy-liguin pa. Sa French, ang wikang patuloy na itinuro sa kanya ng kanyang ina sa loob ng 8 taon ay natural na lumabas sa kanyang bibig. Hindi ito kalawang. Narating nila ang pintuan ng conference room. Malalim na huminga si Luz. Dahan-dahang hinawakan ni Sasa ang kamay ng kanyang anak. Okay lang. Nanonood si Mama. Tumango si Luz. Binuksan nila ang pintuan. Puno ng tensyon ang loob ng conference room. Sa isang gilid ng malaking mesa, nakaupo si Mang Oscar at Connie. Sa kabilang panig, nakahanay ang 3 Frenchmen. Sa gitna nakupo si Monsieur Pierre Dubois, ang CONJ Megabouyer. Nang pumasok si Luz, lahat ng tingin ay napunta sa kanya. Siya ba ang interpreter? Tanong ni Pierre sa katabi niya sa French. Nagtataka ang kanyang mukha. Natural lang, dahil isang bata ang lumitaw. Tahimik na umupo si Luz sa tabi ni Mang Oscar. Dahan-dahan niyang inilagay ang The Little Prince na French version sa mesa. Sige, simulan na natin, sabi ni Pierre. Diretso na ako sa punto. Ayoko nang magpaligoy-ligoy pa. Mabilis na French na pangnegosyo. Namutla ang mukha ni Mang Oscar. Dahan-dahang bumuka ang bibig ni Luz. Sinabi po niya na magsimula na tayo kaagad. Ayaw daw po niya ng paligoy-ligoy. Malinaw ang kanyang boses. Walang pag-aalinlangan. Sabay na tumingin si Mang Oscar at Connie kay Luz. Nagpatuloy si Pierre. Ang mga numero sa proposal ay kahanga-hanga, ngunit may mga alalahanin tungkol sa pangmatagalang sustainability. Sinabi po niya na sinuri na nila ang mga numero sa proposal. Kahanga-hanga raw po, ngunit may mga alalahanin tungkol sa pangmatagalang sustainability. Dumaloy ng maayos ang interpretasyon ni Luz. Walang pag-aalangan, nakanganga ang bibig ni Connie. Nanlaki rin ang mga mata ni Mang Oscar.
Tinitigan ni Pierre si Luz. Nagbago ang kulay ng kanyang mga mata. Napakahusay ng French mo. Sino ang nagturo sa'yo? Direktang tinanong ni Pierre si Luz sa French. Isinalin ni Luz ang tanong sa Tagalog. Napakahusay daw po ng French ko at tinatanong kung sino ang nagturo. At sa French, maikli siyang sumagot, ang aking ina po. Tumango si Pierre. Kalmado ang kanyang ekspresyon. Nagpatuloy ang meeting. Perpektong isinalin ni Luz ang lahat ng pag-uusap. Maging ang mga technical term ay maayos niyang na-interpret. Patuloy na tinitigan ni Connie si Luz, hindi makapaniwala. Lumipas ang 30 minuto. Ngumiti si Pierre at sinabi, mukhang magpapatuloy tayo sa positibong paraan at ang interpreter ay kahanga-hanga. Sinabi po niya na mukhang magpapatuloy tayo sa positibong paraan. Huminto sandali si Luz. At ang interpreter po ay kahanga-hanga. Tuluyan nang namutla ang mukha ni na Mang Oscar at Connie. Nang oras na iyon, direktang tiningnan ni Pierre si Luz at sinabi, gusto kong makilala ang iyong ina. Natigilan ang puso ni Luz. Gusto po niyang makilala ang nanay niyo. Nagpatuloy si Pierre. Ang paraan ng pag-interpret, ang pagpili ng salita, ang ritmo ng pangungusap ay nagpapaalala sa akin ng isang taong nakilala ko noon. Ang paraan ng pag-interpret, ang pagpili ng salita at ang ritmo ay nagpapaalala raw po sa kanya ng isang taong nakilala niya noon. Tahimik na tumingin si Luz sa direksyon ng kusina. Nakatayo si Sasa sa pintuan ng kusina. Malapit nang matapos ang meeting. Maganda ang kapaligiran. Mataas ang posibilidad na matuloy ang kontrata. Ipapadala ko ang pinal na kontrata sa susunod na linggo, sabi ni Pierre. Ipapadala raw po niya ang pinal na kontrata sa susunod na linggo. Lumabas ang ginhawa sa mukha ni Mang Oscar. Nagkamay sila, papalabas na sana ang French team sa conference room. Ngunit huminto si Pierre. Tiningnan niya si Luz, pagkatapos ay tiningnan niya si Sasa na nakatayo sa pintuan ng kusina. Maaari ko po bang makilala ang nanay niyo? Sumingit si Connie. Teka lang, ano po ang sinasabi niyo? Siya po ay isa lamang kasambahay. Tiningnan ni Pierre si Connie ngunit wala siyang sinabi. Ibinabalik niya ang tingin kay Sasa. Dahan-dahang lumabas si Sasa mula sa kusina. Naka-apron pa rin siya. Nang makita ni Pierre si Sasa, tumayo siya mula sa upuan. Ikaw nga, Ginang Ramirez, 2014, Paris OECD Conference. Natahimik ang buong kwarto, nawala ang kulay sa mukha ni Connie. Teka lang, ano ang sinabi mo? Sino raw siya? Tinitigan din ni Mang Oscar si Sasa. Nagkakamali lang po siya. Hindi po totoo na galing kayo sa DFA. Walang sinabi si Sasa. Nagpatuloy si Pierre. Noon, ako ay isang batang diplomat. Nakita ko siyang nagtatrabaho. Ang pinakamagaling na interpreter. Lahat ay gustong makatrabaho siya. Tahimik na isinalin ni Luz. Ang kwento ng kanyang ina, isinalin ng kanyang anak. Sinabi po niya na, noon, siya ay isang batang diplomat. Nakita niya raw po ang aking ina na nagtatrabaho. Ang pinakamagaling daw po. Lahat daw po ay gustong makatrabaho ang aking ina. Nanginginig si Connie. Hinawakan niya ang likod ng silya na nasa tabi niya. Nagmamadaling nagtanong si Mang Oscar. Kung gayon, bakit po kayo naging kasambahay? Natahimik si Sasa sandali. Bumagsak po ang negosyo ng aking asawa. Marami po kaming utang at kailangan ko pong palakihin ang aking anak. Kalmado ang kanyang boses. Ang pagmamataas ay luho lamang. Palaging mas mahalaga ang pakainin ang aking anak. Natahimik ang conference room. Nag-aalangan na sinabi ni Connie. Kahit na, dapat sinabi mo sa amin, sa akin, bahagyang napakunot noo si Sasa. Kung sinabi ko po, may magbabago ba? Kung sinabi ko pong galing ako sa DFA, iba po ba ang magiging trato niyo sa akin? Wala nang masabi si Connie. 8 taon na, sinasabi niyo po palagi, ang kasambahay, dapat parang kasambahay, di ba po? Ilang beses po sa isang araw. Ang boses ni Sasa ay kalmado pa rin. Kahit naglilinis man o nag-i-interpret, pareho lang po ang tao, ma'am. Nanginginig ang kamay ni Connie. Wala na siyang masabi. Tiningnan ni Pierre si Connie. May halong pagkadismaya ang kanyang mga mata. May kinuha si Sasa mula sa kanyang bag. Ang lumang DFA ID. Ito ang nakaraan ko. Inilapag ni Sasa ang ID sa mesa. Hindi ko po itinago, hindi ko lang po sinabi. Tulala na tiningnan ni Connie ang ID.
Republic of the Philippines, Department of Foreign Affairs, Interpreter, Maria Salud Ramirez. Ang batang babae sa larawan na may tuwid na mga mata, pareho siya ng taong nakatayo sa kanyang harapan. Tumango si Pierre nang makita ang ID. 2014 Paris, OECD Trade Conference. Ikaw ang interpreter noon, hindi ba? Nasa lugar din ako noon. Mag-isa mong naisagawa ang simultaneous interpretation sa harap ng 7 bansa. Lahat ng naroon, iisa lang ang tanong, sino ang interpreter na iyon? Tahimik na isinalin ni Luz. Lumapit si Pierre kay Sasa. Ginang Ramirez, gusto mo po bang magtrabaho sa kumpanya ko bilang Asia Pacific Region Interpreting Team Leader? Nangangako po ako ng sweldo na higit sa 10 beses sa kasalukuyan ninyong kinikita, isinalin ni Luz. Ang alok sa kanyang ina, isinalin ng kanyang anak. Sinabi po niya na gusto niya kayong magtrabaho sa kumpanya niya. Bilang Asia Pacific Region Interpreting Team Leader daw po. Nangangako po siya ng sweldo na higit sa 10 beses sa kasalukuyan ninyong kinikita. Biglang tumayo si Connie. Teka lang, puno ng kaba ang kanyang boses. Ginang Ramirez, huwag kang aalis. Dito ka na lang magpatuloy. Kahit magkano, ibibigay ko. 200,000. Hindi, 300,000 ang ibibigay ko. Hinawakan ni Connie ang kamay ni Sasa. Kaya, pakiusap. Dahan-dahang binawi ni Sasa ang kanyang kamay. Ma'am, hindi po pera ang kailangan ko. Kahit minsan lang po. Sana tinawag niyo ako sa pangalan ko. Iyon lang po. Ano? Ginang Ramirez, lagi naman kitang tinatawag sa pangalan mo, hindi ba? Hindi po, umiling si Sasa. Palagi po kayong Ginang Ramirez o kasambahay. Ni minsan, hindi niyo po ako tinawag na Sasa. Nakanganga ang bibig ni Connie. Ang pangalan ng isang tao, bit-bit ang kanyang kasaysayan. Hindi niyo po man lang inintindi. Ang boses ni Sasa ay hindi nanginig. Nang oras na iyon, dahan-dahang bumuka ang bibig ni Luz. Si Mama ang pinakamagaling na tao sa mundo. Isang maliit na boses. Ngunit umalingaw-ngaw sa buong kwarto. Lumuhod si Connie. Bumagsak siya sa sahig. Patawad po, patawad po. Nagsimula siyang humikbi. Yumuko rin ng malalim si Mang Oscar. Tiningnan ni Sasa ang dalawa. Walang galit, walang poot. Nagiging malinaw lang ang lahat. Ma'am, tumingala si Connie. Ang mukha niya ay puno ng luha. Yumuko si Sasa. Maraming salamat po sa mahabang panahon. At tinalikuran sila. Binuksan niya ang pintuan ng conference room at lumabas. Sumunod si Luz sa tabi niya. Habang naglalakad silang dalawa sa pasilyo, naisip ni Sasa. Mula ngayon, mabubuhay ako sa sarili kong pangalan. Sa likod, naririnig niya ng bahagya ang mga hikbi ni Connie. Hindi huminto si Sasa pagkalipas ng ilang araw. Nag-aayos ng gamit sina Sasa at Luz sa isang maliit na apartment. May kumatok. Nang buksan nila ang pintuan, nakatayo sina Connie at Mang Oscar. Namayat ang mukha ni Connie sa loob ng ilang araw. Pula at maga ang kanyang mga mata. Tuloy po kayo. Tiningnan ni Connie ang maliit na apartment at kinagat ang kanyang labi. Dito kayo nakatira? Opo. Pagkatapos po ng trabaho, dito po ako umuuwi. Nagtipo ng luha sa mata ni Connie. Patawad po. Inabot ni Mang Oscar ang isang sobre. Ginang Ramirez, ito po ang inyong semanal at ang mga hindi namin nabigay dati. 5 milyong piso po. Hindi ko po matatanggap. Bakit po? Natural lang po na tanggapin ninyo. Natuloy po ang kontrata. Dahil po sa inyo, Ginang Ramirez. Umiling si Sasa. Ginawa ko lang po ang dapat kong gawin. Hinawakan ni Connie ang kamay ni Sasa. Kung gayon, ano ang gusto mo? Gagawin ko ang lahat. Saglit na namayani ang katahimikan. Ma'am, isa lang po ang pakiusap ko. Kung maaari, anuman, dahan-dahang bumuka ang bibig ni Sasa. Kung kukuha po kayo ng bagong kasambahay, sana po ay tandaan niyo ang pangalan niya. Kung saan po siya galing, kung may pamilya po ba siya. Kahit minsan lang po, sana tanungin niyo po. Nagulat si Connie. Iyon lang po, at makakaya na po niya ang lahat. Bumuhos ang luha mula sa mga mata ni Connie. Okay lang po ako. Totoo po. Ngumiti si Sasa. Salamat po sa inyo. Nakahanap po ako ng magandang trabaho. At lumaki ng maayos si Luz. Nagpapasalamat po ako. Yumuko ng malalim si Mang Oscar. Kami po ang dapat magpasalamat. Talaga pong paumanhin. Pinatayo ni Sasa ang dalawa.
Umuwi na po kayo. Kailangan pa po naming mag-ayos ng gamit. Nag-alinlangan si Connie at nagtanong, magkikita pa ba tayo? Nag-isip sandali si Sasa bago sumagot. Hindi ko po alam. At binuksan ang pintuan. Huling lumingon si Connie. Ginang Ramirez. Huminto ang kanyang salita. Malalim siyang huminga at muling bumuka ang kanyang bibig. Sasa, maraming salamat po sa lahat. Nanlaki ang mga mata ni Sasa. Ito ang unang pagkakataon. Sa loob ng 8 taon, ngayon lang niya narinig na tinawag siya sa kanyang pangalan. Opo, dahan-dahang sumara ang pintuan. Matagal na nakatayo si Sasa doon at tahimik siyang ngumiti. Sa tabi niya, dahan-dahang hinawakan ni Luz ang kamay ng kanyang ina. Lumipas ang 6 na buwan. Isang mataas na gusali sa Makati, isang malaking conference room. Magkaharap na nakaupo ang mga dayuhan at mga kinatawan ng kumpanya mula sa Pilipinas. Sa gitna, si Sasa. Nakaayos na suit, maayos na buhok, at may name tag sa kanyang dibdib. Asia Pacific Region Interpreting Team Leader, Maria Salud Ramirez. Umalingaw-ngaw ang French na nagsasaad na tumaas ng 15% ang benta ng rehiyon sa quarter na ito. Ayon po sa quarterly report, tumaas po ng 15% ang benta sa rehiyon. Malinaw ang boses ni Sasa. Walang pag-aalangan. Nang matapos ang meeting, lumapit si Pierre. Ginang Ramirez, tulad ng dati, napakahusay ng trabaho nyo. Ngumiti si Sasa. Maraming salamat po, Monsieur Dubois. Pagbalik sa opisina, tumunog ang kanyang cellphone. Si Luz, ang kanyang anak. Mama, nakita mo ba ang balita ngayon? Anong balita? May article po tungkol sa kumpanya nyo. Bumalik ang maalamat na interpreter matapos ang 8 taon. Ngumiti si Sasa. OA naman. Hindi po OA mama. Nanginig ang boses ni Luz. Nakita ko po simula pa noong bata ako. Maaga kayong umaalis, gabi na umuuwi. Hindi kayo man lang nagreklamo, hindi ba? Ngayon, naiintindihan ko kung gaano po kayo kahusay. Namula ang mga mata ni Sasa. Mahal kita, mama. Mahal din kita, Luz. Pagkababa ng telepono, tiningnan ni Sasa ang labas ng bintana. Sa malayo, nakikita niya ang bahagi ng Forbes Park. Iyon ang lugar na kanyang pinuntahan sa loob ng 8 taon. Nang oras na iyon, may natanggap siyang mensahe. Mula kay Manong Bert, ang manager ng apartment. Ate Sasa, hindi Team Leader Ramirez. Nakita kita sa balita. Sabi ko na, espiya ka nga. Napatawa si Sasa. Nagpadala siya ng sagot. Hindi po espiya. Pakainin ko po kayo minsan, Manong Bert. Inilapag niya ang cellphone at muling tiningnan ang labas ng bintana. Papasikat na ang araw. Ang ganda ng sunset. Tahimik na bumulong si Sasa. Hindi mahalaga kung hindi ako kilala ng mundo. Kilala ko ang sarili ko at ngumiti siya. Isang bagong araw ang naghihintay. Kumusta ang kuwento ngayong araw? Ang huling pakiusap ni Sasa kay Connie ay hindi pera. Hindi rin niya hiniling na itaas ang kanyang sahod o humingi ng tawad. Ang kanyang pakiusap ay tandaan ang pangalan ng susunod na kasambahay. Kung saan siya galing, kung may pamilya ba. Kahit minsan lang, tanungin. Iyon ang salitang pinakagustong marinig ni Sasa sa loob ng 8 taon. Sa paligid natin, may mga taong tinatawag natin sa kanilang posisyon at hindi sa kanilang pangalan. Ang manager, ang naglilinis, ang delivery rider. Ginagamit natin sila ng madali, ngunit hindi natin alam ang kwento ng kanilang buhay sa likod ng kanilang pangalan, baka hindi man lang natin pinansin. Ngayong araw, subukan ninyong tanungin ang pangalan ng isang taong nakakasalamuhan ninyo araw-araw. Tanungin nyo, kumusta po? Ang isang salitang iyon ay maaaring maging lakas para sa isang tao para malagpasan ang 8 taon tulad ni Sasa. Maraming salamat sa pakikinig sa kwento hanggang sa huli.